Welcome back to Business and Politics. We're talking to Mr. Walter Buenavista. At one point na tingin mong mag-franchise, kasi out of the 750 plus stores, right, ngayon, sabi mo kanina when we were talking about 150 is owned by you, right? And then the rest, tama ka? 170 po. 170 and then the rest are franchise locations, di ba na? At one point na naisip mong mag-franchise, at saka what came into that process? Ano bang napag-isipan nyo yun? Gusto nyo lang ba bumilis mga lumaki or may iba pang opportunity na natisod kayo or ano ba nangyari? Meron kasi ako nakita na na franchise your business seminar. Okay. Yung Flancorp. Tapos sabi ko sa wife ko, tara, attend tayo. Kasi para matuto naman tayo. Tapos nung nagpagpunta namin, sila pala yung gumawa ng franchise development ng Potato Corner, The Generics Pharmacy, Jollibee. Parang nakaka-inspire. Okay. Nung nagsasalita na yung mga speaker, sabi ko sa sarili ko, kahit gaano kamahal to, parang kailangan mapasok natin to o subukan natin, ganun. Tapos nung umpisa, akala ko mura lang. Yun pala, mataas pala yung more than 1 million pesos yung nila, yung franchise development. Tapos ayun, yun yung pinagtatalunan namin siguro. Parang sabi ko, lang to, cycle lang to. Mm-hmm. Ayun, tinuloy pa rin namin, ganun. Tapos ayun, dinevelop yung franchise namin, ganun. Parang marami din kami natututunan sa kanila kasi dati nung sa Flancorp to, no? Nung nag-start kasi kami mag-business, parang yung sales report mo ngayong araw, nasa notebook lang kasi. Pagkatapos, pupunitin mo na, tatapon mo na. Ayun, doon ko na natutunan na, kailangan pala nire-record pala yun. Tapos, ayun, doon kami natuto na paano ba yung palakad ng corporate setup, gano'n. Kasi parang, alam mo yun, yung nag-mom and pop store ka lang, diba? Sa una, parang, ayun, at marami kami natutunan, tapos, sulit naman yung binayad. Tapos, ayun na, tapos na ma-develop, humabol kami dun sa Franchise Asia. Okay. Franchise Asia. Sumali kami, nag-boot kami doon. Tapos, ayun, open for franchising na. Nung una, yung pinakauna naming franchisee, hindi pa kami nag-iisip mag-franchise. Kinukulit na kami noon. Kinukulit na. Interesado talaga sila. Oo, tapos, ayun, matyaga siya. Ganon. Siya yung pinakauna namin naging franchisee. Tapos, ngayon, 15 or I think 15 to 17 branches na siya ngayon. Wow. Tapos, ayun, nung nagpa-franchise kami, after a year of franchising, naging kami, 48 branches. Okay. 2016 yun 2016. Tapos, ayun, after, noong 2017 naman, pero bago pa yun, may nangyari kasi. Parang, law of attraction. Okay. Nung by that time, lagi kasi kaming nasa SM North kasi nga nakapagtayo kami ng branch doon. Okay. May nag-open na branch doon ng nail spa ni Catherine Bernardo. Okay. Nagpagawa kami doon, tapos nasugat yung kamay ko. Okay. Di sa akin wala lang naman kasi hindi naman masakit. Nung magbabayad na ako, nandun pala yung mother ni Catherine Bernardo. Tapos parang nag-apologize, gano'n, dahil nga nasugatan. Pero ako lang, para sa akin, parang mahilig kasi ako mag-joke. Mahilig ako mag-joke eh. Naglabas ako ng calling card ko. Sabi ko, Mami Min, balang araw kunin naming endorser yung anak niya. Pero ako, hindi ko naman minimin yun. Parang joke ko lang sa sarili. Pag tingin niya sa akin, parang seryoso ba to? Parang hindi naman, parang kumbaga, hindi naman namin kilala kung tong shawarma siya. Kasi pa lang kami nun 10 branches. Okay. Tapos, ayun, nangyari after, siguro 2015 yun
after mga 2018 at 2016 yata yun. Noong 2018, ayun, nagkaroon kami ng endorser. Una si Daniel Padilla. Okay. Nung una, nung nakuha namin siya, kami noon 80 branches yata. 80? After a year, naging 350 na. Wow. At the end of the year. Wow. Yes. Tapos, ayun, after 3 months nun, kinuha din namin si Catherine. Catherine. Doon ko nga lang ulit naalala na nagbigay pala ako ng calling Ng card card. noon. Sabi ko, Naalala ba ng mami niya na ano? parang naalala nga nila nung contract signing. Sabi ko nun sa sarili ko, ay, ang galing, nangyayari pala talaga yung ganun. How did you prepare? Kasi, di ba, I mean, you really had just 1 year of college, pero, different colleges, di ba? And as you said, maraming natutunan pa doon sa Francor na mga processes, especially sa accounting. Ano yung biggest change doon sa routine mo sa business, and then how did you study or prepare? Kumuha ka lang ba ng ibang managers or pinag-aralan mo rin, or how did you go about that? Nung una kasi, parang may ganun kasi yung point sa pagiging entrepreneur. Akala mo sobrang galing mo, ganun, kasi Oo. bata ka pa. Oo. Tapos successful din naman. 27 years old lang yata ako, 28. Parang thinking ko nun, kahit sinong makarap ko, mas magaling pa ako dyan eh. Parang yun lagi yung mindset ko. Oo. Kaya gusto ko nun dati, ako yung parang gagawa lahat, ganun. Okay. Or ako yung ako dapat masusunod kasi ayun nga, feeling ko unstoppable ako. Oo. Tapos ayun, habang nagmamature ka, doon mo nare-realize na nagkakaroon ng burden yung company dahil sa ganun thinking. Okay. Doon na kami nag-start mag-hire ng managers, ganun. Okay. Tapos nagbubuo na kami ng department, Okay. ayun. Tapos nung pagtatagal, parang kulang din pala yung managers. Okay. Kulang. Kailangan you find a consultant and a industry expert na magtuturo doon sa department mo. Ganun. Kung paano yun sa'yo, yung paghahanda mo sa'yo? Because yung isa sa mga difficult things as I understand sa food business, kasi di ba pagkain yan di ba malaki din yung possibility ng pilferage, kaya dapat nakatuto ka, di ba? Nag-short course ka ba, or nag-research ka lang, nagbasa ka lang, or meron kang role model na linapitan, nagturo sa'yo about how to do things, or what happened sa'yo na? Ayun nga, yung sinasabi ko kanina na parang lagi akong nasa cellphone, gano'n. Research. I research. Medyo natututo naman, pero parang kulang pa. Tapos yung Okay. iba, seminar, siguro yung iba sa mga na-hire din na managers, gano'n. Nakukuha mo yung mga best practices nila, gano'n naman lagi. Tapos, sa mga consultant, gano'n, matututo ka na rin sa kanila. Oo. Ayun. Tapos, Meron ka bang role model na tinignan? Kasi I noticed naging finalist kayo sa isang award, di ba, na I think bore the name of Injap Sia. Si Injap, also a very successful guy sa food business. Now he's starting, he's in a new industry. Pero hindi rin siya nagtapos ng college, but he's still very successful. si Injap Sia, siya yung isa sa mga rock stars ng mga entrepreneur, di ba? Right. Ngayon, siguro, bumili nga ako ng libro niya tapos binabasa ko din, gano'n. Para makakuha ka ng mga best practices niya, gano'n. Marami, hindi lang si Injap Sia. Lahat ng mga successful businessman, kung may libro sila or may sinasabi sila, videos, pinapanood ko yun. Tapos, ayun, ina-apply ko lang kung ano yung babagay sa amin. Right. Oo, tapos, ayun, i-learn mo na lang pagkatapos. Oo. Yung kasi yung ginagawa namin, parang start, tapos Right. learn after. Nagkaroon ka ba ng opportunity na makilala si Injap? Or at least makausap siya? Nung pandemic kasi yun, yung sumali ako dun sa Outstanding Young Entrepreneur ng PCCI. Right. Sa Zoom lang namin siya na-meet. Pero hindi in person. Sa 2021 kasi yun eh. Right. Pero speaking of pandemic, isa sa mga talagang
talagang nakapelwisyo sa maraming negosyo. Anong naging inspiration? Tsaka meron ka bang lessons learned dun sa... Obviously, you survive. May mga lessons learned ka ba dun sa buong experience na yun? Nung pandemic, akala ko nga parang ito na yun, parang katapusan na ba katapusan na ba ng lahat or ano. Ito na yung katapusan ng yugto niya. Oo, kasi wala ka namang ibang gagawin nun kung hindi mag-Netflix ka lang o parang tanggalin mo lang yung stress sa sarili mo. Ayun, parang nung pandemic kasi parang walang bangko, ganon. At least stop din yung... Wala lahat, di ba? Stop din yung yung mga babayaran. Parang, Okay. At least okay lang, di ba? Parang, ayun, kinausap ko yung mga supplier ko na pwede ba hulugan ko na lang yung mga utang ko? Tapos, ayun, pumayag naman sila. May separate, bayad, tapos kukuha ulit ako ng mga stocks, ganon. Nag-try kami mag-reopen, tapos naglagay kami ng mga online delivery, tapos nag-create kami ng delivery app. Tapos sabi, pwede pala. Kasi nung time na yon nag-MECQ. We are the right business at the right time. Dahil walang dine-in nun eh. Ang business concept namin is take out and delivery kami. So, maganda yung sales namin, bumebenta. Tapos, maraming mom and pop stores na nagsara na nasa prime locations. Katulad, dyan sabihin na natin sa may near market, ganon. Nagsarado yung mga yun kasi one branch lang sila di ba? Hindi sila nag-expand. Pagka yung capital nila, parang limited lang, di ba? Ayun, bitawan nila yung mga location na yun. We try to grab it. Nag-apply kami. Tapos yun, nakakuha kami ng mga prime spots. Tapos tinuloy namin ng tinuloy. Nung bago mag-pandemic, 400 branches lang kami nun. Tapos, maraming nagsara. Siguro may mga hindi na naka-reopen. Mga more than 100. Pero nakadagdag pa rin kami. Umabot kami ng 600 last 2021 or 2022. And as of today, ilan na kayo? 750. 750? 750 plus. Wow. Kasi may nababawas, may nadadagdag. Right. All right. Walter will be right back. We'll take another quick break. This is Business and Politics. Please stay tuned.